tip ko lang sa inyo mga master kung paano mag-install ng brake motor na SEW ang brand nito. So pag hindi kayo nagbabaklas, so kaya nyong ibalik mga master pag mapapanood mo tong video na to. So yung nagbaklas pala nito ay kapalitan namin, kaya kami ang magbabalik dito. Ngayon mga master, mag manual speed ako ng mabagal yung speed. So naka 10 horse lang to mga master. So ayan, umiikot yung motor. So ang speed nito ay 10 horse lang. So ngayon mga master ay i-check ko yung amperahe nito, kung ilan yung amperahe na makukuha mo dito sa motor na to na walang brake. So dito mga master, sa low speed ay 1.1 ampere siya. So ngayon mga master ay gagawin ko siyang high speed, yung speed niya na manual. So pupunta lang ako dito mga master sa parameter 4-12. So ito yung minimum na speed ng motor. So gawin ko siyang 60 horse mga master, kasi gusto ko siyang i-check sa high speed kung ilan ba talaga yung amperahe na makukuha ko sa kanya. Kasi pag lalagyan ko na siya ng brake mga master, dapat pareho yung amperahe na makukuha mo dun pag wala siyang load. So dito mga master ay naka high speed na tong motor na to. So ang speed nito ay 60 horse. So ngayon mga master ay kukuhanan ko siya ng amperahe kung ilan yung amperahe na makukuha ko dito mga master, kasi ito yung pagbabasihan ko pag may brake na siya. So dito mga master ay nakakuha ako ng 1.3 ampere sa high speed. So dito mga master, i-install ko na yung brake. So unang nilalagay namin dito yung spring, tapos yung spacer, tapos yung kasunod niyan master itong brake pad na to. Ayan. So pagkatapos yan, itong brake coil na to mga master, may 6 na spring to. So ilagay nyo lang yung 6 na spring dito. So itong motor na to mga master ay 1.1 kilowatts pala to. So maximum nito ay 2.6 ampere. So pag nailagay nyo na yung 6 na spring, so ikabit nyo na tong brake coil na to mga master. So dahan-dahan lang sa pag-i-install. Yung last mga master ay itong nut na to. So may 3 nut to dito sa may labas. So ito yung naghihigpit sa brake. Ayan mga master. So kailangan mo siyang higpitan. So pag nakuha mo na yung higpit niya, so kailangan mo siyang sukatin yung space ng brake mga master sa brake coil mga master. So yung setup pala namin ito ay 0.28 mm. So pag na setup mo na yung brake mga master, ngayon itatry ko siya sa low speed mga master. So nakakuha ako ng 1.1 ampere dito. So tulad lang ng walang brake sa low speed. So ngayon mga master ay ginawa ko siyang high speed na manual. 60 horse ang speed nito. So 1.3 lang din ang nakukuha ko. So dapat ganun mga master. Kung ilan yung amperahe na nakukuha mo sa walang brake, so pag may brake siya, dapat ay ganun lang din ang makukuha mong amperahe. So ganun yung technique mga master para maiwasan na masunog yung motor or mag-overload yung BFD mo. So pag nagugustuhan mo tong video na to mga master, paki-share, paki-like. So thanks mga master.